Mga ka-Sir na naging maayos naman po at mapayapa. Ito pong isinagawang malawakang People Peace Rally. Diyan po sa Bangsamoro Government Center, dito po sa lungsod ng Cotabato, ngayong araw. Ayan, ayon po ito sa Cotabato City Police Office. Sa kabila po ng malaking bilang ng mga dumalo, wala naman pong naitalang anumang malaking insidente o kaguluhan sa buong panahon po ng pagtitipon. Mahigpit na binantayan ng mga otoridad ang seguridad sa lugar upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sir Nason, layunin po ng rally na ipakita ang suporta ng mga mamamayan sa kapayapaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Region. Mga ka-Sir Nason at mga kabombo, makakasama po natin ngayong hapon, ito pong si Police Lieutenant Rochelle D. Evangelista, ang spokesperson po ng Cotabato City Police Office para tayo ay bigyan ng mga latest updates sa hinggil nga po sa nangyaring malawakang peace rally dito po sa lungsod ng Cotabato, particular po dyan sa Bangsamoro Government Center. Magandang hapon po, Police Lieutenant Evangelista. Hello po, yes Ma'am Lex. Magandang hapon po sa inyo. Yes po, At ma'am. magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig po at nanonood po ng Star FM. Yes, ma'am. Ma'am, manghihingi lang po sana po kami ng mga updates hinggil po sa ano po ba ang naging kabuang assessment po ng Cotabato City Police Office sa nangyari pong malawakang rally ngayong araw po. Yes Ma'am Lex, in relation po sa naisagawa po ng peace rally ng ating mga kababayan po, Yes, for them to be heard ng ating government, nagkaroon po tayo peacefully po, generally peaceful po yung ating pagsagawa nila ng rally, and as well as in orderly manner po talaga as of our initial conclusion, initial assessment po, Ma'am Lex, as of the report, no untoward incident po tayong na-reported, although meron tayong mga challenges, Ma'am Lex, wherein isa doon sa pinaka-challenge po natin is yung heavy traffic po natin, na wherein in-assess naman, nagkaroon naman tayo ng pagsasaayos doon, pagtulong-tulong ng mga sektor para lang matulungan din yung ating traffic management ng Cotabato City Police Office together with the local government unit at iba pang service provider agency natin para magkaroon po ng epektibong pag-assist at saka crowd management po, Ma'am Lex. Opo. Ma'am Evangelista, tanong ko lang din po, ilan po ba ang kabuang bilang po ng mga dumalo po sa rally? At anyway po, kamusta po ba sa field, ma'am? Ongoing pa rin po ba ang rally? Since sabi po aabot nga po ito ng hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. As of this point sa pag-uusap natin, Ma'am Lex, actually initially it was reported sa atin na nasa more or less 14,500 po yung individuals yung nasabing participants, That is our rough estimate po lamang. And Yes, then the rally po, or yung peace rally po na ginanap po, it was ended by 12:15 p.m. Yun po yung nai-report sa atin, and ang ating mga security sector po ay nag-withdraw po doon sa area. After na wala na talagang ating mga participants for peace rally, umalis na po yung ating mga tropa at about 1 p.m. po sa area po. Opo. Ma'am, bali, ano po na lang ang magiging, ano pong gusto niyo pong sabihin sa mga ka-Sir Nation po natin dito po sa lungsod? Yes po, Ma'am Lex, unang-una po, yung effort po ngayon it is a consolidated effort po talaga ng interagency cooperation po natin ito para maisagawa po natin ng peacefully yung ating rally ngayon ng ating mga kababayan, at yung disiplina rin po ng ating mga participant during the event para lang po maipahayag nila yung kanilang gustong ipahayag, and as well as yung safety po ng participants and sa mga community po
natin na gumagamit po ng daanan din, ano. So yung Cotabato City Police Office po, no, in behalf of our City Director, Police Colonel Jiben and Bongkayaw, unang-una po nais po natin na mag-extend ng gratitude, di pa sa gratitude, unang-una sa organizer and rallies po, ano. Okay. Although nagkaroon po tayo ng mga dami, no, sa dagsaan, as well as yung medyo nagkaroon tayo ng challenge sa heavy traffic, but inahul po yung kanilang disiplina at kooperasyon po, ano, at saka respeto po nila sa ating batas as well as sa mga law enforcer natin. Ayun po ay isang patunay na yung kanilang expression po, yung gustong i-express nila ay maisagawa sa tama na may respeto at sunod sa ating batas, Ma'am Lex, no. Sa mga commuters naman, Ma'am Lex, at as a whole sa mga Cotabateño po natin, kami rin po ay nagpapasalamat yung sa inyong mahabang pasensya at pag-intindi, no. Kasi nga po nagkakaroon tayo ng heavy traffic just to give way sa ating mga kababayan for them to express ano yung gusto nilang ma-express, because it is also a right of a Filipino, no, to express kung ano yung gusto nilang hiwatig sa ating gobyerno, ano. So salamat po yung sa inyong resilience at mahabang pag-intindi during the day na ginaganap po yung ating peace rally po. And as well as po sa aming mga security sectors na mga kasama, alam ko po yung pagod at hirap sa init din po, no. Lahat po tayo naiinitan, but eventually ang pinakamahalaga po natin na kailangan is yung ma-ensure lang po na safe yung ating mga rallyista at saka mga community natin, ano. So nagpapasalamat po kami sa iba't ibang security sector, sa ating lokal na pamahalaan po na taus-puso ring nagtutulong-tulong, lalo na sa ating City TMC at saka sa public safety, para lang po mag-garantiya yung traffic management natin, no, nandoon sa kahit sa mainit na panahon, as well as yung ibang service provider po na we're ready po magbigay ng assistance if in case meron po yung mga sinasabi nating emergency or health emergency na needed po, no. So sa nangyaring event na ito, hindi po success lang po ng Cotabato City Police Office po at saka ng mga sector po, as well as na po yung organizer and releasista po, para lang po mapaabot nila yung nais nilang ipaabot sa ating gobyerno. So ito po ay isang magandang senyales na magawa po nating i-express ang gusto nating isabi sa gobyerno sa way po na peacefully po, na hindi po tayo magkasakitan, hindi po tayo magkaroon ng hamunan, kundi maayos na usapan lang po at ipahayag yung ating nais ipahayag po. Ayun lang po, Ma'am Lex. Ayan na, ma'am, maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak po sa amin ng interview. Ayan, live po ngayong hapon. Maraming salamat po ulit. Ingat po kayo, ma'am. Yes, Ma'am Lex, kayo rin po, mabuhay po ang Star FM. Okay po, salamat po.